finding our place in the kingdom of God. Yung makita natin ang ating lugar sa ministeryo o sa kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Atin pong inawit kanina o napakinggan sa ating prelude yung rejoicing in the Lord. Yung tayo po ay maging magalak sa ating pong Panginoon. For a Christian, the best place na pinakamasaya siya sa araw ng linggo ay pag siya'y nasa gawain ng Panginoon at umaawit at nagbibigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos. There is no other place na magiging akma sa ating personalidad, sa ating pagkatao bilang Kristiyano, maliban po sa gawain ng ating pong Panginoon. At the end of all things, it pays to serve the Lord and it pays to trust in God. In that step of faith, maaaring meron tayong i-give up o isukong mga bagay, ngunit sa kalaunan, ito pala ang mas tamang mga bagay na dapat nating ginagawa para sa ating pong Panginoon. Living the Christian life is being rich in the ministry, being rich in the things of God. It is exciting and it is challenging dahil alam natin na ito pong mga bagay na ito ay ating ginagawa para sa ating pong Panginoon. Looking back, years later, makikita po natin na yung palang ating ginawang paglilingkod sa Panginoon 10, 15, 20 years ago ay meron palang kabuluhan sa ating pong kasalukuyang gawain. At ating makikita kung minsan yung mga ibang pinagkaabalahan natin ay wala palang value at hindi po ito magbibigay ng tunay na kagalakan po sa bawat isa sa atin. Tayo po bilang mga Kristiyano, sabi po ni Apostol Pablo, are His workmanship. In Ephesians chapter 2 verse 10, the Bible says, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Mga minamahal, ang ating pong buhay ay akda ng ating Panginoon. Bago pa ang lahat ng bagay, tayo po ay kinalugdan na ng ating Panginoon. Kung inyo pong panonoorin ang ating pong naging pangangaral ng salita ng Diyos kaninang umaga sa Magalang, maunawaan po ninyo that we have a special relationship with God. Na bago pa tayo lalangin, bago pa tayo naging tao, kilala na tayo ng Diyos, hindi pa kumpleto yung ating mga sangkap, nakasulat na po yung ating tadhana, yung itinakda ng Diyos sa ating buhay sa isang aklat. Pag naunawaan po natin ito, masasabi po natin hindi aksidente na tayo po'y naririto para sumamba sa ating pong Panginoon. The Bible speaks of us that we are His workmanship. Tayo ang Kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Meron pong layunin para po sa mga mabubuting gawa sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoong Diyos. Bilang Kristiyano, hindi po tayo lubusang magkakaroon ng tunay na kasiyahan, ng kagalakan sa ating buhay kung wala po tayo sa sentro ng kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. You will never find full satisfaction until you discover that special something that God has purposed in your life. Meron po siyang natatanging plano para sa bawat isa sa atin. At yan po ay hindi aksidente.
For He is the author and the finisher of our faith. Siya ang may akda at siyang tatapos ng ating pananampalataya. Lahat ng nangyayari sa atin ay hindi po aksidente, kung hindi nakaplano sa kalooban po ng ating Panginoon. At ito po ang ipinamamanhig ni Apostol Pablo na binasa ng ating kapatid sa Romans chapter 12 in verse 1 hanggang 8. I beseech you therefore. Pagka po nakita natin yung salitang therefore, why is it therefore? Bakit siya nandoon? It is a conclusion na dapat po natin gawin. The New Testament teaching is not only theologically based on our mind, pero yung tunay na mensahe ng ating nagiging pag-aaral is more on application. Understanding and applying these words in our lives. Brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tandaan po natin that our New Testament is not just head knowledge theology, but rather understanding it and applying it into our lives. Sabi po ni Apostol Pablo, you offer yourself a living sacrifice. Bakit po ganoon ang sinasabi ni Apostol Pablo? It is in contrast with the offering and sacrifices na ginagawa po nila in the Old Testament, na ang kanilang mga hinahandog ay mga patay na mga hayop upang ihandog sa ating Panginoon. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Para po kay Apostol Pablo, ang pagsunod po sa kautusan ay kanyang sinisikap na gawin. Ngunit meron pong isang kautusan which is universal sa ating lahat, na kung wala man ang mga kautusan na kanilang narinig na ibinigay ng Diyos kay Moses, Paul mentions a certain kind of law which is universal sa bawat isa po sa atin. In Romans chapter 2 verse 14, ang sabi po, for when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Sapagkat tuwing ang mga hentil na walang batas ay ginagawa sa likas ang mga bagay na napapaloob sa batas, ang mga ito, bagaman wala silang batas, ay batas sa kanilang mga sarili. Ano po ba ang sabi ng batas? The moral law of Moses, the Ten Commandments? Thou shalt not steal. Alam naman po natin na ang pagnanakaw o pagkuha ng hindi sayo ay isang kasalanan. Lahat po ng mga ipinag-uutos sa Old Testament, maging sa mga kautusan, are laws against God. Bakit po natin masasabi na ang pagnanakaw ay kasalanan sa Diyos? Sa dahilang kapag kay nagnakaw, parang nung sinasabi sa Diyos, hindi sapat ang biyayang binibigay mo sa akin, kailangan ko pang magnakaw. Pag sinabi ng Diyos na thou shalt not covet thy neighbor's goods, thou shalt not covet thy neighbor's wife, ibig lamang po sabihin, kapag ginawa mo ito, hindi ka nasisiyahan sa iyong asawa, hindi ka nasisiyahan sa mga biyayang meron ka, at kinakailangan mo pang kumuha ng mga bagay. Ang sabi po ng Panginoon, keep the Sabbath day. Kasalanan po ba ang hindi dumalo sa mga gawain ng Panginoon? Opo, dahil ito po ay araw ng pagkilala
minsan sa isang linggo, isang araw sa isang linggo ating ibibigay ang ating pong pagsamba, ang ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. At pag sinabi natin, hindi muna ako mag-a-attend, magtatrabaho muna ako, sayang yung overtime, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kulang pa. Kailangan ko pa magtrabaho maging sa araw ng linggo. And you are saying, God, you are not sufficient. Your grace is not sufficient for me. Thou shalt not kill. Bakit po kasalanan ng pumatay? Sa dahilan ang image na nilikha ng Diyos sa wangis ng bawat isa sa atin ay kikitlin mo. Kukunin mo ang bagay na nasa wangis ng ating pong Panginoon. Ang suicide po ba'y kasalanan? Opo, dahil ikaw ay nasa image ng ating Panginoon. At kinuha mo ang bagay na yan. The Old Testament scriptures speaks of these laws which are meant to be transgressions against God. Paano po tayo magtatagumpay sa mga bagay na ito? Alam natin yan. Meron tayong likas na batas sa ating mga sarili na alam natin na itong mga bagay na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Nabanggit ko nga po sa mga kapatid, ang paninirang puri. Pagka ikaw ay naninirang puri, sinisiraan mo ang isang tao. Halimbawa, kinuwento ko sa isang kapatid, itong si kapatid na ganito, ganyan yan. Yung aking ikinukwentong tao, yun, di naman po niya alam yung aking mga pinagsasasabi. Eh, sino ang aking sinisiraan? Siya. Siyang sinisiraan ko. Sinisiraan ko ang kanyang kaisipan para mag-isip siya ng mali doon sa aking sinisiraan. Hindi naman kasi naririnig ng taong yun eh. Pero siyang nakakarinig. So sa kanyang sarili, oh man, siguro man, kaya pala. Sino pong sira? Yung taong yun? Hindi. Siya. Kaya maging aware po tayo, baka tayo na gumagawa ng paninira sa ating kapwa o nagsasabi sa atin, tayo po ang sinisiraan niya. Because it will corrupt our mind. Ang ganda ng turing mo sa taong yun, pero dahil sinabi mo, dahil sa kinuwento mo, iba na tingin ko sa kanya. Hindi mo nakakausapin. Ganyan pala yan. Di po ba? Now, these are all against the laws of God. We know that deep in our hearts, mali yun. And that law tells us it is against God. The Jewish people had written these laws in a book. The Torah, the first 5 books, or the Pentateuch. However, the Gentiles have written the laws of God in their hearts. Kaya nga po nung ipangaral ni Apostol Pablo, ang ating Panginoong Hesus Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, naging napaka-maunawain sila po upang makita nila na sila man ay nagkakasala. Sila man ay merong kalikuan na gagawa. Hindi nga lang namin alam ang pamamaraan. Pero nung ipaliwanag ni Apostol Pablo, nang dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw ay napatawaran. Meron ng tumubos sa iyong mga pagkakasala. Nauunawaan maging ng mga hentil ang bagay na yon. Kaya naging madali po para sa kanila ang kilalanin yung ginawa ni Kristo. Lalo't higit, may pagkabuhay na maguli na itatanong ng isang hentil, pagka ako'y namatay, saan pupunta ang aking kaluluwa? Saan ako mapupunta? Alam niyang meron siyang nagawang pagkakasala at alam niyang may kaparusahan ng mga kasalanan yan. Ngunit kapag ka naipaliwanag po ang mensahe ng kaligtasan na meron ng isang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At nang dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo rin naman ay mabubuhay na maguli. One whole chapter ipinaliwanag po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 15 about the resurrection of a believer. Dinagdagan pa po sa 1 Thessalonians chapter 5. Meron pang mga portion doon patungkol sa ating pong pagkabuhay na maguli. And this is the great blessing sa isang Kristiyano. Bakit po itinuturo ni Apostol Pablo ito for us? Not to look on the things of this world.
but to look upon the blessings that we will inherit pagdating natin sa langit. So Paul said, offer yourself as a living sacrifice. When we offer ourselves as a living sacrifice to God, we become righteous. Nagiging matuwid tayo. Ang ibig pong sabihin ng righteousness is the condition of being in right relationship with God. Dati wala tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Pero nang dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng tamang relasyon. Dahil meron na tayong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yun na ang ating Panginoong Hesus Kristo. In 1 Timothy chapter 2, there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Namagitan na siya para sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat na sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. In the light of this glorious truth, Paul says, what are you going to do with your body? Ano na ang aking gagawin sa aking katawan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, offer it as a living sacrifice. In contrast with the dead sacrifices of the Old Testament. Now Paul says, put yourself on the altar of God, alive and not dead. Ang ating pong Panginoong Hesus, kausap niya ang mga Pariseo at mga Eskriba na nakakaunawa sa kautusan. Ang kanya pong tanong, in Matthew 23 in verse 19, ye fools and blind, for whether is greater, sapagkat alin ba ang lalong dakila, ang kaloob o ang altar na nagpapabanal sa kaloob? Ito po yung tanong ng ating Panginoong Hesus. Alin ba ang nagiging sakdal at lalong dakila? Ang kaloob ba o ang altar na nagpapabanal sa kaloob? Bisan isipin po natin, ano nga ba talaga? Is it the offering or the sacrifice? Or is it the altar? Kung saan inilalagay ang mga offering and sacrifice. Tingnan po natin sa binasa nating talata in the book of Exodus chapter 29 in verse 37. Ang sabi po, 7 days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it, and it shall be an altar most holy. Whatsoever toucheth the altar shall be holy. Sa Tagalog po, 7 araw na iyong tutubusin sa sala para sa altar. At pagkababanalin, ito'y magiging altar ng kabanal-banalan. Ano mang masagi sa altar ay magiging banal. Now, tanong ang ating Panginoon sa mga Pariseo at mga Eskriba, ano bang nagpapabanal? Yun bang offering o yung altar? Sabi po ng Scripture, it is the altar. Kapag ka po tayo kumuha ng mga sacrifice, halimbawa, tayo po may mga kawan. Kukuha tayo, ito pwede na itong offering. O tupa, halimbawa, ito yung offer natin. That is a common animal na nandoon sa kawan na yung inaalagaan, di po ba? It's just a common animal. Pero, nagiging banal po ito pagka in-offer ba natin sa Diyos? Ang sabi po ng Scripture, kapag ka po yung hain na yon ay nasagi o sumagi doon sa altar, yon ang nagiging banal. It becomes holy dahil siya po ay nasagi doon sa altar. Yung ating pong inihahandog ng mga offerings, galing po sa trabaho yan, nang nasa inyo pa, these are just common money. Tama po? Ordinary lang. Pwede mong pamigay, pwede mong pambili, di ba? Lahat pong yan. These money are common. However,
when we offer that to God, when we give to the Lord wholeheartedly, God would accept that offering at gagamitin niya yung mga bagay na yon para maluwalhati siya. Hindi tayo. Because bago pa man ito maihandog, it's just common. Kagaya po ng mga tupa, kagaya ng mga kambing, yung mga kalapati na kanilang ino-offer, bago po ito makarating sa altar, it's just a common animal. Pero kapag ka po yun ay naihandog, then it becomes holy and it becomes sanctified. At tinatanggap yun ng ating pong Panginoon. Now, Paul is saying, in comparison doon sa mga hayop na hinahandog na patay, you offer yourself a living sacrifice. That when your living body touches the altar of the Lord, it becomes holy. Kaya nga po nung tayo makakilala sa Panginoon, He has saved you, He has called you with a holy calling. Bago tayo naging Kristiyano, ordinaryo lang naman tayo. Wala naman tayong pinagkaiba sa ibang mga tao dyan na nanunungayaw din, nagsisinungaling din. Di po ba? It's just an ordinary. Ako rin ay isang ordinaryo bago ako nakakilala sa Panginoon. Pero nung kung ako'y makakilala ako sa Panginoon and I am touched by the Word of God, something happened. He saved me and He called me with a holy calling. And now I have given myself as a living sacrifice. Banal po ba ako? Hindi po. Naging banal lang ako dahil lumapit ako sa Diyos, nagsuko ako ng aking buhay para magamit ng ating pong Panginoon. Nakukuha po ba natin? So Paul is saying, offer yourself as a living sacrifice. Hindi patay, kung hindi buhay, para magbigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoong Diyos. Pag tayo po'y lumapit sa Panginoon, before, tagtag tayo ng kasalanan, punong-puno tayo ng karumihan. Pero nung lumapit tayo sa Panginoon, kagaya po nung ilustrasyon natin last Sunday, kung titingnan natin yung itsura natin bago tayo nakakilala sa Panginoon, mandidiri tayo sa ating mga sarili. Mandidiri po tayo. Lalo na, makikita natin yung mga ginawa natin mga kasalanan. Pero ngayon, kung titingnan natin ang ating mga sarili sa harapan ng salamin ng salita ng Diyos, makikita natin na meron ng pagbabago. Bakit po? Because you have been sanctified. Ikaw ay pinabanal ng Diyos. Yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa dahil ikaw ay inihandog mo na ang iyong sarili para sa atin pong Panginoon. And when you come to the Lord, kahit na yan, ang altar po ay pwede naman, hindi naman literal na altar. It is when you come to God, surrendering your life to God and committing your life to God para magamit po niya. He will use you mightily. Sabi ko nga po, ating Panginoong Jesus, nung pinili niya ang 12 niyang apostol, hindi siya namili ng mga magagaling at matataas na qualifications. But rather, they were fishermen. Sila'y mga mangingisda na walang alam kung hindi ang mangisda lamang. Pero bakit silang ginamit ng Panginoon? Unti-unti sila'y binago ng Panginoon. Sino po si Matthew? Dati po siyang si Levi. Ano po ang trabaho niya? Tax collector. Isang publikano. At marami po sa mga sumunod sa ating Panginoon are ordinary men. Pero ginamit ng Panginoon dahil nakasama, pinili sila ng Diyos upang maglingkod at magamit para sa kanyang ikaluluwalhati. Para maipahayag ang mensahe ng kaligtasan ng ating pong Panginoon. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost?
ang Panginoong banal na Espiritu'y naninirahan sa atin. Tayo ang templo ng banal na Espiritu. Kaya nga po, tayo'y binabago niya unti-unti. Meron pong tinatawag na sanctification. Pagpapabanal. Patuloy na pagpapabanal sa atin. Kaya makikita natin yung dati nating pamumuhay ay ayaw na nating balikan. Gusto pa po ba ninyong balikan yon? Ayoko na. Hindi po ba? Bakit ayaw na nating balikan? Nakakahiya. Yung ating mga pinaggagawa noon, huwag na po nating bagitin, pero ayaw na po nating balikan yon. Pero bakit ayaw na nating balikan? Dahil tayo ay pinapaging banal ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Isa pa pong talata in Romans chapter 8 verse 9. But ye are not in the flesh. When you offer yourself a living sacrifice, you are not anymore in the flesh. Hindi mo na susundin ang mga pita ng laman. Ang mga nasa ng laman, wala ka na sa laman. Sabi po ng scripture, you are not in the flesh but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Verse 10, and if Christ be in you, the body is dead. Ito po hindi na natin binibigyan ng lubos na kapansin sa ating buhay. Kaya nga po maraming mga misyonaryo ang nagbibigay ng kanilang buhay upang maabot yung mga unreached people groups. Bakit po? Yun ang udyok ng banal na Espiritu sa kanila. Ang sabi po, but the Spirit is life because of righteousness. Hindi lamang po yung mga patay na offering ang kailangan ng ating Panginoon. Because those sacrifices cannot really cleanse sin. Kundi ang maganda na pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa atin, when we offer ourselves as a living sacrifice, it's the Holy Spirit that is in us. And Christ is in us. Siya po'y nasa sa atin. Kaya nga po tayo ay lumalakad sa katuwiran ng salita ng Diyos. Pagka alam natin na ito'y mali, teka lang. Alam natin ito'y mali. Kaya po meron tayong pagpipigil sa ating sarili. Ngunit kung minsan nandoon pa rin yung kasalanan na nanahan sa atin, at nakagagawa pa rin tayo ng kasalanan. However, the Holy Spirit speaks to us at sinasabi niya, mali at hindi tama ang iyong ginawa. So we have the privilege to ask God for forgiveness para makahingi tayo ng tawad sa ating pong Panginoon. Mga minamahal, hindi lamang po natin inoffer ang ating sarili as a sacrifice for God, kundi ito po yung ating sukli dahil tayo po ay binili na ng ating Panginoon. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Hindi na sa iyo yan. Hindi na natin pag-aari ang katawang ito. Kung hindi yan ay pag-aari na ng Diyos. That when we offer ourselves as a sacrifice, a living sacrifice to God, hindi na tayo ang nagme-may-ari ng ating buhay. Kundi isinuko na natin ito sa ating pong Panginoon. Bunga po noon, hindi na tayo makikiayon sa mga bagay sa mundong ito. And be not conformed to this world, but be transformed. May pagbabago by the renewing of your mind. Merong pagkaiba, may pagbabago. Pumapasok pa rin ba yung mga impure thoughts sa ating mga kaisipan? Yes. Saan galing yon? Sa diablo.
But we now have the authority to say, no. Pero noong hindi tayo mananampalataya, kapag ka dumarating yung mga bagay na yan, napakadali para sa atin ang gumawa ng kasalanan. Pinangangatwiranan pa natin yung ating mga ginagawang kasalanan. Ano pong sinasabi nila? Ang Biblia, sabi po niya, drink a little wine. Diba? So pinangangatwiranan pa niya, yung pinag-aralan namin kanina. But there is a reason kung bakit po sinabing drink a little wine. Kasi may problema po sa tiyan. And wine is not beer. It's not gin. It's not tequila. It is a fruit drink. Galing po sa ubas. Katas ng ubas yun. Prutas. At yung pong wine is not a liquor. Hindi po aakyat ng 70% yung alcohol content. It is less than 10%. Now, that's another topic na ating pong bibigyan ng pansin. Now, honestly, we cannot renew our mind on our own. Kung wala po ang pagtuturo ng banal na Espiritu, at kung hindi rin po natin binabasa ang salita ng Diyos, minsan, nagkakamali tayo ng ating pong pakahulugan sa mga talatang ating pong nababasa. The difference between the old mind and the new mind. Yung old mind is self-centered. Old mind, yung dati nating kaisipan is I, me, mine, and myself. Ako na lang ng ako. But the new mind is God-centered. The old mind says, what will I get out of this? Anong makukuha ko? Kung ako'y magba-Bible study, sasama ako, ano naman makukuha ko dyan? Pero ang bagong kaisipan ay magsasabi, ano ang magiging ikapupuri ng ating Panginoong Diyos kung aking gagawin ang mga bagay na ito. The Bible says, for whatsoever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ano man ang iyong gawin, kumakain ka man o umiinom, gawin mo ito ng may kapurihan sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi rin po ng talata, when our mind is renewed, when our mind is transformed, then you can prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hindi mo na kailangan tanungin, what is God's will in my life? Pag atin pong nirenew, na-transform na yung ating mga kaisipan mula sa luma patungo sa bagong kaisipan, lalo't higit tayo po'y nagiging babad sa salita ng Diyos, maunawaan natin, ito yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. This is the will of God in my life. Walang lugar pag araw ng linggo na ako ay masaya, maliban kapag ka ako'y nasa gawain ng Panginoon. Every Friday, walang lugar pagdating ng 6:30 na lugar na magiging masaya ako maliban sa gawain ng ating Panginoon. Bakit? Nandiriyan yung mga kapatid in fellowship. Dito po natin naririnig yung kanilang mga pasasalamat, yung kanilang mga patutuo, at papuri sa ating Panginoon. Yung mga biglaang blessing ng Diyos na hindi mo inaasahan. These are blessings that comes from God. And you know, alam natin na itong mga bagay na ito ay sa ikapupuri ng ating Panginoon Diyos. Why do we share our testimony? To glorify God. Hindi para maging sikat tayo, but rather to glorify God. God has a plan for us. Meron po siyang plan. And that plan is according to His will. Alam po ninyo, malawak pong topic yan. Pero let us single out the meaning of God's will. Ano man ang gawin natin, it is God's will that we give Him the glory. If we get the glory, it is not God's.
Hindi yun sa Diyos. Pero anumang gawin po natin, gawin natin ito para sa kapupuri ng Panginoon, sa ikatitibay ng mga kapatid, sa ikatatatag ng kanilang pananampalataya, then God is glorified. Ang Diyos ay mabibigyan ng kapurihan. Kaya nga po sa verse 3, kung minsan nakita na natin yung kalooban ng Panginoon, pero may babala po si Apostol Pablo. Sabi niya, "For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." Meron pong sukat ng pananampalataya na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Baka po kapag na kayo naging Kristiyano, pupunta ako sa Mount Apo at doon ako mangangaral sa mga aborigines doon, sa mga ati sa lugar ng Iloilo. Hindi po. Huwag po masyadong matao. Magmi-missionary po ako sa Thailand, sa Vietnam. Ang taas po na, huwag pong, sabi, think soberly. May kahinahunan ng kaisipan. Although we desire it, nais nating gawin yung mga bagay na yon, pero think soberly. Magkaroon ka ng malinaw na kaisipan. Dumating din po ako sa punto ng aking buhay na nais ko maging isang missionary. Nag-aral po ako sa Asian Center for Mission dito po sa Angeles. 6 months ang pag-aaral ng salita ng Diyos, paano po ang gagawin kapag kayo nasa ministry. Graduation po namin, I'm praying na papadala ko sa anumang lugar. I'm very willing. Pero hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi po yun ang kalooban niya. Nasayang po ba yung aking training? Hindi po. Dahil mas naunawaan ko that to become a missionary takes a lot of sacrifice. Baka hindi ko po kayanin. Let's be realistic. God would give us the measure of faith. Yung tamang sukat ng pananampalataya. Kapag ka humakbang po tayo ng pananampalataya, Lord, gusto kong gawin ito para sa iyo. Maaring maisip natin na hindi ko kakayanin. Ngunit tandaan po natin na kapag tayo po'y tinawag ng Diyos, siya rin po ang magkakaloob at tutulong sa atin para makayanan natin yung mga bagay pong iyon. God will give you the measure of faith. If you walk in that measure of faith which God has given you faithfully, then God will increase your faith. Not to brag, hindi naman po sa pagmamalaki. Dumating po kami sa punto ng aming pananampalataya noon na pagkatapos ng worship service on a Sunday, kwentuhan na lang, fellowship, wala kaming ginagawa para sa Panginoon. And there was a burden in my heart na sabi ko po doon sa kapatid, Brad, baka gusto mo ka ako na pagkatapos ng worship service, maglakad ka ako tayo. Magdala ka ako tayo ng mga trucks. Kung kaya natin dalhin sa isang kamay natin, at tayo'y mamigay kung saan tayo makarating, hindi tayo uuwi hanggat hindi natin napapaubos yan. Yung kapatid po ni Brother Ariel, ang aking kasama si Brother August. Ginawa po namin yun Sunday after Sunday. Pagkatapos, nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-Bible study sa prison ministry. Sa loob po ng kulungan. Habang nangangaral po ako, yung aking tuhod, talaga namang ninenervous po ako. Pero pagkatapos ng 1, 2, 3 beses na nandoon ka, sabi po nung mayor doon sa loob, sabi niya, Brad,
Huwag ka dyan sa labas. Tara, dito tayo sa loob. Yung kasama ko, hinihila ako. Sabi niya, Brad, teka lang. Hinihila po ako. Tara. Nagkaroon po ako ng tapang. Anong po ninyo? Sige ka, umupo tayo. Umupo kami doon sa sahig. At doon nagsimula kami ng Bible study, isa-isa. Pagkatapos ko ng Bible study, pinag-pray ko po sila. Kung mag-uumpisa po ako at ipapasok ako sa loob, baka hindi ko po gawin. Because it is not according to the measure of my faith. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Unti-unti niya akong hinubog para magawa ko po yung bagay na yun. Mga minamahal, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, meron siyang pagkatawag sa iyo. This is not to brag. Kung hindi tinitingnan ko na lang yung nakaraan, these are examples para tingnan ko kung paano ko tinulungan ng Panginoon noon, ganun din alam kong tutulungan tayo ng Panginoon sa ministry na ipagkakatiwala niya sa bawat isa sa atin. Tandaan po natin that we have a place in the ministry. Tatanungin ko po kayo, bakit Sunday after Sunday, diyan kayo nakaupo? Meron po bang kakaiba sa upuan niya? Nandiyan po ba yung pangalan ninyo, Brother June Quito, dito lang yan? Pero bakit Sunday after Sunday? Bakit po? Ay, sa baba niya bakit? Brother Edward, sigurado na hindi dyan yan. Okay. Bakit hindi ka dito sa harapan? Tanungin ko nga, bakit? Hindi ko alam. Alam po ba ninyo kung bakit? This is your comfort zone. Masaya kayo dyan. Pag kayo nagbago ng lugar, para bang naiilang kayo. Di po ba? Maging sa ministry, kung ang lugar mo ay magpaawit sa Panginoon, kagaya ni Brother June, at schedule natin na mag-preach. Ngayon pa lang pinapawisan na. Hindi na mapakali. Bakit po? Maaring sa tingin niya, hindi iyon ang kanyang lugar. Amen. Pero baka naman, may plano ang Diyos. Just take a step of faith. Dahil lahat po tayo ay may lugar. Sister Lesh, Ikaw si Campo. papagsonglid natin. Pwede naman. Kaya lang, sino tutugtog? Yan. Meron po. But what I'm saying is, meron tayong kanya-kanyang lugar in the ministry. Meron po dyan, hindi natin kilala, hindi natin alam, pero hindi po siya tumitigil ng pananalangin para sa gawain. Amen. Nakikita, hindi nakikita, siya'y nananalangin. Ipinapanalangin ng bawat kapatid. Hindi na niya kailangang sabi, oy, pinapapray ko kayo. But that is his place in the ministry na hindi kinakailangang makita. May mga kinakain tayo na hindi kinakailangang itanim yung gulay sa nakabiladang araw. Alam po ba ninyo, there are mushrooms na nandoon lang sa loob. Hindi niya kailangan ng araw, pero siya'y lumalaki, lumalago at nagiging nutritious. The same is true. Hindi po kinakailangang nakikita. Kung yan ang lugar mo sa ministry, do it for the Lord. At alam ko na ang Panginoon ang magpapala sa iyo. But sometimes God is calling us to get out of our comfort zone. Para po maglingkod sa Panginoon. And the only reason bakit natin gagawin yon ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen.
Hindi para sa ating sarili. Now, what Paul is saying, if you present your bodies at the altar of God as a living sacrifice, you have renewed your mind to serve the Lord. You have renewed your mind. Hindi, maglilingkod na ako sa Panginoon. I will take that step of faith. Ngayon, kung hanggang doon lang yung alam mong measure of faith na meron ka, pero dahil ginagawa mo yun para sa Panginoon, ang Diyos na magdadagdag ng pananampalataya mo para magawa mo yung mga bagay na hindi mo inaakalang magagawa. Amen po ba? Siya na magdadagdag dun sa measure of faith na yon. And when you have renewed your mind to serve God, it will be transformed. Mababago ang kaisipang yan. And you will be realistic about your faith. Alam mo yung hangganan, alam mo yung makakaya mong gawin. And each of us are functioning according to the measure of faith na mayroon po tayo. Kung minsan nga lang, kinakailangan natin udyukan ang ating mga kapatid para po sila man, tulak natin. Itulak natin sa paglilingkod, kapatid. Diba? Because as we understand the Word, we are transformed. And we take that step of faith. Alam ko po mga minamahal, meron pong inuudyo kang banal na Espiritu sa inyo. Hindi ko po alam kung ano yun. Pero hindi po kayo matatahimik hanggat hindi po tayo tumutugon sa panawagang iyon. There is that distinct calling of God, that still small voice sa ating espiritu na nagsasabi sa atin, gawin mo ang bagay na yan. And then we pray about it. Lord, tama po ba yung tinig na aking naririnig? Tama po ba ang direksyon na nais mong gawin ko? Once I offered myself as a sacrifice para maglingkod ako sa iyo, gamitin mo ang katawang ito na pag-aari mo na. Hindi naman po atin na ito bilang Kristiyano. Ito'y pag-aari na po na ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, many Christians try to work their way in the ministry. Sinisikap nilang gawin yung mga bagay na ginagawa ng iba, eh hindi naman po yun ang ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Minsan narinig po niya, ang sabi po ng pastor, plant. So naisip na, I will plant church. Nag-ministry po siya, pero wala pong nagiging bunga. Ang ibig palang sabihin ng pastor is plant vegetables. Sometimes nagkakaroon tayo ng ibang pang-unawa. Kaya po kinakailangan nating hilingin sa Diyos, Lord, tama ba itong tinig na aking naririnig? Tama ba itong udyok ng banal na Espiritu sa akin? Show me the way. At pag ipinanalangin po natin yon, I tell you, para po tayong nabunutan ng tinig. Pero hanggat nag-struggle po tayo, sinasabi natin na parang hindi naman eh. Parang hindi naman, di ko pa naman kaya yan. Wala naman akong training, wala pa akong masyadong alam. Pero kapag ka po tayo tumugon dun sa panawagan ng Diyos na para tayong nabunutan ng tinig at magiging masaya po tayo sa ating ginagawa. Sabi po ng ating kapatid kanina, Pastor, gusto po sana namin kahit pa paano magpahinga naman kayo. Bakasyon naman kayo. Salamat po. Pero alam po ninyo, kagaya po nung sinabi ko sa mga kapatid last Sunday, this is my good time. Kung gusto ko mag-good time, this is the good time in my life. And I'm happy and blessed na ginagawa ko ito because I know I'm serving the Lord. Masarap po yung magbakasyon. Pero ano pong gagawin ko? Habang ako'y nagpapahinga, iniisip ko kumusta na kaya sila? Ano kaya ang pinreach ni kapatid? Diba? Bagong gupit kaya si ganito? Parang, diba? Time will come
When I will rest in the ministry, hindi rest in peace. Baka naman po. Rest in peace. Kung maisip ninyo, wag muna. Wag muna. Marami pa tayong gagawin. Marami pang panahon tayo ipasasama sa pananalangin para sa mga kapatid. Hindi po natin alam. But all I know is the God who calls us is also the God who will equip us para tulungan tayo magawa yung mga bagay na yun. Once we offer ourselves as a living sacrifice, God will accept that sacrifice and He will use you para gamitin po niya sa kanyang ikaluluwalhati. Ito po ang tandaan natin, hindi na natin pag-aari ang katawang ito. Pag-aari na po yan ng Diyos. Kaya kung iahandog natin ito, Lord, do to me, kung ano yung nice mong gawin ko, ipagawa mo, Panginoon, turuan mo lang ako. Give me that direction para makapaglingkod ako ayon sa iyong kalooban. Hindi yung gusto ko lang, kundi yung gusto mo para makapaglingkod ako sa iyo. If you are doing the will of God, hindi mo titingnan yung ministry. Ano ba ginagawa ng mga ministry? Ganun pala sila. Sige, gagayahin ko rin. Hindi. Iba po ang binigay ng ministry ng Panginoon sa atin. His ways are different. However, maganda po na atin pong patuloy na hinihiling sa Diyos saan ba tayo papunta. May mga udyok ang banal na Espiritu sa atin na sa atin lamang po ipinagkaloob. Kapag nakita natin minsan na ginagawa na ng kapatid, ay, mabuti po yun, gagayahin ko rin. Dahil yun din ang udyok ng banal na Espiritu sa akin. When you are saved, you are called. And that calling is a holy calling sa ating pong Panginoon. In verse 6 and 7 and 8, dito po natin makikita yung mga kaloob. Pero hindi po nauna yung mga kaloob bago natin ihandog ang ating sarili. Nauna po muna yung paghahandog natin sa ating sarili by the renewing of your mind, by the transforming of our mind. Nauna po muna yon. And then, God will equip you with the gifts para magawa mo yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Po tayo, may kanya-kanyang kaloob na ibinigay ang Diyos. In prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Ministry, let us wait on our ministry. Antayin lang po natin. Or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. Sabi rin po, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Pag natagpuan po natin ang ating sarili, ang ating lugar, we begin to function according to His will. Magiging madali po ang lahat. And the servant of the Lord must not strive. Hindi po siya mahihirapan, hindi po siya pagpupumilit. He will not strive, but be gentle unto all men, apt to teach. Ang lahat pong yan ay ibibigay ng ating pong Panginoong Diyos. The gifts that God will give you are the gifts that are comfortable sa inyo. If you're comfortable singing to the Lord, use the songs to worship God. Use the songs to preach His Word. Kanina lang po, napakagaganda ng mga talatang ating inaawit para sa Panginoon. Count your blessings, name them one by one. Ito po'y paalaala na nagsasabi sa atin, ang dami nating pagpapalang tinanggap mula sa Diyos.
Bilangin nga ninyo. Bakit ipinabibilang po? Para makita natin na hindi po nagkukulang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binasa natin in the book of Psalms, the young lions do lack and suffer hunger, pero yung mga anak ng Diyos, hindi po nagkukulang yan. Nagkulang na po ba? Sobra-sobra pa. Sakto lang. Minsan sobra. Bakit po sinusobrahan? Para po may extra. Because God is a God of sufficiency. Sapat po ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po in the book of Proverbs, huwag mo akong papagkukulangin, baka ako'y magnakaw. Huwag mo naman akong sosobrahan, baka ako'y makalimot sa iyo. Salamat, Brother Waldo. However, the motive of serving God is love. You will not serve God if you do not love God. Pero kung mahal mo ang Panginoon, and you appreciate the love that God has given you, ibabalik mo rin po yun. Susuklian mo pa. Pero ang Diyos po na tumawag sa atin, sosobrahan pa niya. Sabi nga po ng kapatid, magpautang na lubing Ginoo. Kaya kung ikay naglilingkod, ibabalik po niya ng higit yan. If you give, do it with simplicity. Last verse po, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Hayaan ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo yaong masama at makisama kayo roon sa mabuti. Mga minamahal, ang challenge po natin sa bawat isa. Have we offered ourselves in the altar of God as a living sacrifice? Binigay na ba natin ang ating sarili? Alam natin na tayo po ay mayroong ginawang pagtanggap, pagkilala sa Panginoon. Pero ito pong ating paghahandog ng ating sarili bilang isang buhay na handog ay ang ating sukli, yung ating pagtugon sa pag-ibig na ating tinanggap mula sa ating pong Panginoon. Have you found your place in the kingdom of God? Maaaring may magsabi, Pastor, I think I know my place in the ministry. Palagay ko, alam ko, Pastor. Pero pinagpipray ko pa. Bakit po? Mahalaga po na ipanalangin natin. Dahil po, nais nating maging tiyak tayo doon sa tinig na ating naririnig. And lastly, masaya po ba kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon? Yes! Hindi po ba kayo napipilitan lang? Amen po. Alam ko pong hindi. Because when we do something for the Lord, masaya po tayo. At hindi po natin matatawaran yun. And on the Sunday, alam natin that our place ay sa mga lugar pong yan. Kaya pag absent kayo, alam ko na wala kayo. Pag bakante po yung upuan, ilang years na po ba tayo magkasama? And I know for a fact, may mga kapatid, kung ako po ang tatanungin, ano ba ang gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon, pwede ko pong sabihin. Pero hindi ko po sasabihin. Meron pong isang kapatid has the gift of encouragement. Kinausap po ako ng kapatid na ito. Kala ko sandali lang, ang tagal pala. In-encourage niya ako, matagal. Hindi po maababa pa ng 10 minutes. He encouraged me. And I know he has the gift of encouragement. Dahil naramdaman ko po yung kanyang pagdamay sa aking naramdaman. However, my happy moments is to be with you. Kasama po kayo sa ministry at sa paglilingkod sa Panginoon. And I know you also have a place in the ministry and in the kingdom of God. Patuloy lamang po natin in-nurture yung bagay na yun and take that step of faith
para po maging masaya tayo lalo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo po manalangin. Dakila naming Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapangan. Salamat po sa mga biyayang patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga pangungusap po ninyo. It only authenticates the feelings, the understanding that we know from your word na kami po ay alam namin may lugar sa inyo pong ministeryo. Alam namin, Panginoon, na meron kang ipapakitang isang dakilang bagay para po maluwalhati pa namin kayo. In ways na hindi po namin maintindihan, pero alam namin na kayo po ang tatawag sa amin para paglingkuran namin kayo. Maraming salamat. Nawa ang iyong paalala at mensahe manatili sa aming mga puso't kaisipan upang sa aming pong paglilingkod ay maging masaya kami na naglilingkod para sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo. And now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Amen.